Sa Ninoy Aquino International Airport sa isang gabing sumasalamin ng mga ilaw, ang salaming sahig ay kumikinang, tila lahat ay gumagalaw ng normal mga turista, kawani ng airport at mga negosyante mula sa iba't ibang bansa na nagmamadaling naglalakbay. Ngunit sa gabing ito, may nagbabago ng tahimik nang lumapag ang isang pribadong jet sa runway kasama ang 5 mahahalagang bisita mula sa gitnang silangan. Bumaba ang 5 babae mula sa eroplano nang may marangal na tindig. Nakasuot sila ng mga mamahaling damit, kumikinang na alahas na diamante at mga matang puno ng labis na kumpiyansa. Ang una ay si Laila, isang babaeng nasa mga 40, ang pinuno ng grupo at may-ari ng isang rehiyonal na kumpanya ng real estate. Ang pangalawa ay si Mira, isang matalino at mapanuri na financial expert na mahinahon magsalita. Ang pangatlo ay si Sarah, ang tagapamahala ng marketing at imahe ng grupo. Ang pang-apat ay si Hana, ang pinakabata sa grupo, na labis na nahuhumaling sa kapangyarihan ng pera at marangyang pamumuhay. Ang huli ay si Noor, ang abogado ng grupo na naniniwalang malulutas ng pera ang lahat ng problema. Lumakad sila sa arrival hall nang walang pakialam sa mga tingin ng mga tao, tila ang buong mundo ay may tungkuling bigyan lamang sila ng daan. Kahit na ngumiti ang mga kawani para batiin sila ng may magiliw na kaugalian ng Pilipino, tiningnan lang sila ni Laila ng malamig at sinabing, "Sa Ingles, hindi pa siguro handa ang Pilipinas para sa mga taong nasa aming antas. Sana naman, ang serbisyo ay hindi masyadong masama." Ang pangungusap na iyon ay sapat na mahina upang hindi maging balita, ngunit sapat na malakas para mamanhid ang isang babaeng kawani. Sinubukan niyang ngumiti ng propesyonal, ngunit sa mga mata ng ilang pasahero na nakarinig, nagsimulang sumilay ang pagkadismaya. Ang 5 negosyanteng babae ay hindi pumunta sa Pilipinas para magbakasyon. Dumating sila na may malaking plano, ang bumili ng ilang lupain sa mga lugar turista upang magtayo ng mga mamahaling proyekto para sa mga bilyonaryong dayuhan gamit ang mga dami na kumpanya para maiwasan ang ilang batas. Ang kanilang layunin ay malinaw ang kumita ng malaking pera mula sa lupain na sa tingin nila ay mura at madaling hawakan. Sa paglabas ng NAIA, kinuha ni Hana ang kanyang telepono at nag-livestream sa daan-daang libong tagasunod, tumatawa ng mahina. "Sa wakas, narito na kami sa bansang magiging bagong gintong minahan natin." Idinagdag ni Mira, "Kung lahat ay ayon sa plano, sa loob ng 6 na buwan, halos lahat ng lokal ay magbebenta sa atin ng kanilang lupain." Hindi nila alam na ang kanilang mga salita at aroganteng kilos ay hindi nawala sa hangin. Sa isang sulok ng airport lounge, isang Pilipinong lalaki ang tahimik na nakikinig. Ang pangalan niya ay Fakin. Walang nakakakilala kung sino siya noon. Nakita lang ng lahat ang isang lalaking nasa mga 30s, nakasuot ng simpleng damit, may dalang lumang folder ng mga dokumento, tila isang ordinaryong empleyado. Ngunit ang kanyang mga mata ay malalim at hindi karaniwan. Nang marinig ang mga salita ng 5 babae, hindi siya nagalit o nagpakita ng anumang reaksyon. Kinuha lamang niya ang kanyang telepono, kumuha ng larawan mula sa malayo at dahan-dahang ibinalik sa kanyang bulsa. Nang ang itim na limousine ay naghihintay para sa kanila sa labas, huminto si Laila at tiningnan ang bandila ng Pilipinas na iwinawagayway sa itaas ng gusali at sinabing may paghamak, "Sasalubungin tayo ng Pilipinas ng may pagmamalaki bago nito malaman na nawala na ang lahat sa atin." Walang sinuman sa grupo ang malakas na tumawa, ngunit lahat ay ngumiti na tila nakikita na nila ang hinaharap na nasaktan nilang mga kamay. Ngunit sa gabing iyon, hindi nila alam na ang Pilipinas, na sa tingin nila ay malumanay at madaling pakitunguhan, ay magtuturo ng aral na hindi mabibili ng pera at ang pagdating na ito ay maaaring hindi ang simula ng tagumpay, kundi ang unang hakbang patungo sa isang sakuna na hindi inaasahan ng sinuman. Tinanggap ng isang marangyang hotel sa tabi ng Manila Bay ang 5 negosyanteng babae na may 5 bituing serbisyo. Lahat ng kawani ay nakahanay, bumabati ng may mainit na pagtanggap na ayon sa kaugalian ng Pilipino, ngunit sa halip na tumugon ng may ngiti, tiningnan lang ni Laila ang lobby bago nagsalita ng mahinahon. "Ayos lang ang dekorasyon, pero kulang sa internasyonal na lasa." Ngumiti ng tipid ang male receptionist at yumuko. "Kung mayroon po kaming dapat pagbutihin sa hotel,
mangyaring ipaalam po ninyo. Tumawa ng mahina si Sarah. Magsimula na lang kaya sa pagpapalit ng lahat? Ang pangungusap na iyon ay agad na nagpalamig sa kapaligiran. Kahit na nanatili ang paggalang ng mga kawani, maraming pares ng mata ang nagsimulang magbago. Ilang bisita ang lumingon nang may pagkaalangan. Habang patuloy na nagre-record si Hana ng clip para sa social media, inilarawan niya sa tonong tila nagre-review ng produkto. Isa raw ito sa pinakamagandang hotel dito. Kung ganoon, mas mababa sa inaasahan ang tunay na pamantayan. Hindi nagtagal pagkatapos mag-check-in, umakyat sila sa pinakamataas na suite na may tanawin ng ilog. Agad na nagpulong si Laila. Ilang set ng mga dokumento at land maps ang inilatag sa salaming mesa. Nagsalita si Mira habang itinuturo ang mga lokasyon sa mapa. May 3 target zone, coastal area, isla at lupa sa tabing ilog. Karamihan sa mga may-ari ay mga lokal na residente at pamilyang nagpapatakbo ng negosyo. Kung mag-aalok tayo ng malaking pera, malamang na agad silang pumayag magbenta. Dagdag ni Noor nang may kumpiyansa. Kung may hindi magbebenta, may legal tayong paraan para pilitin sila sa pamamagitan ng mga dummy company at kaso sa pag-aari. Hindi nila tayo kayang labanan. Tumawa si Hana. Paano kung ayaw pa rin? Kung ganoon, bibilhin natin ang mga tao sa paligid nila. Pinag-usapan nila ang mga Pilipino na parang numero sa isang ledger, walang paggalang, walang kahit na pag-iisip na ang lupaing kanilang bibilhin ay ang lupang sinilangan ng maraming tao. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang magandang merkado lamang na naghihintay na anihin ng mga makapangyarihan. Sa gitna nito, dumating ang isang middle-aged na babaeng server na nagngangalang Manang Elena, dala ang tsaa at merienda. Hindi niya sinasadyang marinig ang bahagi ng usapan, lalo na ang pangungusap ni Laila na sinabi ng malamig, ang mga lokal ay madalas na nakakapit sa kanilang lupain dahil sa emosyon, hindi sa rason. Kailangan nilang matuto na mas mahalaga ang negosyo kaysa sa damdamin. Bahagyang nanginig ang kamay ni Manang Elena. Naalala niya ang ancestral house ng kanyang pamilya sa probinsya. Naalala niya ang kanyang mga magulang na nagbabantay sa kanilang lupain sa buong buhay nila. Ngunit nanatili siyang tahimik, nakayuko at lumabas ng silid ayon sa kanyang tungkulin. Nang sumara ang pinto, agad na nagpatuloy si Sarah. Bukas, may appointment tayo sa Pilipinong investor na iyon, hindi ba? Ang isa na pinahahalagahan ng lokal na pamahalaan, tumango si Mira. Oo, si Fakin. Siya ay isang batang negosyante na may malawak na network sa negosyo at komunidad. Kung kakampi siya sa atin, mas magiging madali ang lahat. Ngumiti si Laila. Karamihan sa mga lalaking Pilipino ay kayang pakitunguhan kung hindi ang reputasyon. Tanong ni Noor, paano kung ayaw niya? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Laila. Kung ganoon, gagawin natin siyang mawalan ng parehong bagay. Sa gabing iyon, ang live clip ni Hana ay nagsimulang kumalat sa limitadong saklaw dahil sa ilang bahagi kung saan malinaw niyang hinamak ang serbisyo ng Pilipinas. Kahit hindi pa ito malaking usapin, ang binhi ng pagkadismaya ay nagsisimula ng kumalat. Walang sinuman sa grupo ang nakabatid na ang babaeng server na si Manang Elena ay hindi itinago ang lahat. Pagkatapos ng kanyang shift, nagpadala siya ng voice message sa kanyang pamangkin na nagtatrabaho bilang public relations assistant ng kumpanya ni Fakin at sinabing, sa tonong may pag-aalala, pakiusap, sabihin mo kay Ginoong Fakin na ang mga babaeng ito ay hindi lang narito para mamuhunan, narito sila para hamakin ang ating bayan. Samantala, sa kabilang panig ng Maynila, si Fakin ay nakaupo at nanonood ng maikling video na ipinadala sa kanya. Nakinig siya hanggang matapos ng walang salita. Kinuha lang ang isang baso ng tubig at dahan-dahang uminom bago sinabi sa kanyang sekretarya, kumpirmahin ang appointment bukas, gaya ng dati. Nagtanong ang sekretarya nang may pagtataka. Dapat ko bang ihanda ang legal team, sir? Tumingala si Fakin. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may inilalabas na mahirap basahin. Wag muna. Hindi pa nila alam kung kanino sila nakikipaglaro. Kinabukasan, ang conference room na may salaming dingding sa tuktok ng isang matayog na gusali sa gitna ng Maynila ay handa ng perpekto. Ang mahabang kahoy na mesa sa gitna ay pinalamutian ng puting orkidya at ang mga inuming tubig ay maayos na nakahanay. Lahat ay tila kalmado, magalang at propesyonal.
tulad ng karaniwang ipinapakita ng Pilipinas sa mga dayuhang bisita. Pumasok si Laila at ang kanyang grupo na nakasuot ng eleganteng business suits. Inaasahan nilang makakita ng Pilipinong lalaki na handang yumuko sa malaking kapital mula sa ibang bansa. Ngunit nang bumukas ang kabilang pinto, ang kanilang nakita ay nagpatigil sa marami. Pumasok si Fakin na nakasuot ng simpleng navy blue suit, walang mamahaling alahas, walang pagmamayabang, ngunit ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa buong silid ng hindi nalalaman. Ngumiti siya ng magalang, bahagyang nagmano o bahagyang yumuko bago bumati sa malinaw na Ingles, maligayang pagdating sa Pilipinas. Sana ay naging maayos ang inyong paglalakbay. Ngumiti si Laila bilang tugon, ngunit may pagtatasa sa kanyang mga mata o bagamat may ilang bagay na mas mababa sa aming inaasahan. Ngumiti lang Fakin, hindi sumagot sa pangungusap na iyon. Umupo siya sa tapat nila, kasama ang dalawa lamang niyang kasamahan. Kaiba sa grupo ng mga negosyanteng babae na nagdala ng buong pulutong ng mga sekretarya, consultant at abogado. Agad na sinimulan ni Mira ang presentasyon. Lumabas sa screen ang mga numero ng kita, simulated na larawan ng mararangyang resort, pribadong pantalan, golf course, at exclusive membership shopping center. Nagsalita si Sarah ng may pagmamalaki. Nais naming itaas ang Pilipinas bilang sentro ng pandaigdigang elite class. Ang proyektong ito ay magbibigay ng malaking reputasyon sa inyong bansa. Bahagyang tumango si Fakin, mukhang kawili-wili. Ngunit nasan ang orihinal na komunidad sa planong ito? Ang simpleng tanong ay nagpatigil sa buong silid sandali bago sumagot si Noor. Nag-aalok kami ng sapat na kompensasyon at mga opsyon sa relokasyon. Tiningnan ni Fakin ang mga dokumento sa kanyang harapan. Sapat para kanino? Bahagyang gumalaw si Laila bago sumagot. Para sa pamantayan ng negosyo, tiyak na sapat ito. Ang mga lokal ay magkakaroon ng bagong pagkakataon. Magdadala kami ng pag-unlad. Sumandal si Fakin sa kanyang upuan. Kalmado pa rin ang kanyang mga mata. Ang pag-unlad na kailangang kapalit ng pagkawala ng lupang sinilangan ay marahil hindi pareho para sa lahat. Nagsimulang mainis si Hana. Bumulong siya kay Sarah sa Arabic. Iniisip na hindi sila maiintindihan ng kabilang panig. Ngunit walang nagbago sa ekspresyon ni Fakin. Sinabi niya, naglalaro lang siya ng bida-bida, nagpoprotekta sa mga lokal, hindi ba? Tumingala si Fakin at agad na sumagot sa malinaw na Arabic, sinusubukan ko lang na intindihin kung ang Pilipinas ba ay nakikita ninyo bilang tahanan ng mga tao o bilang isang murang ari-arian lamang. Agad na tumigas ang kapaligiran. Nanlaki ang mata ni Laila. Tahimik si Mira. Namutla si Hana dahil walang sinuman ang umasa na ang Pilipinong lalaki sa kanilang harapan ay nakakaintindi ng kanilang wika at nakakapagsalita pa ng matatas. Dahan-dahang inilapag ni Fakin ang kanyang panulat, paumanhin kung nakakagulat. Ilang taon akong nanirahan sa Dubai at nakipagtulungan sa maraming investor mula sa gitnang silangan, kaya't pamilyar ako sa wika at sa paraan ng pag-iisip sa negosyo. Ang pangungusap na iyon ay magalang, ngunit may malinaw na mensahe na hindi siya madaling malinlang. Agad na binago ni Laila ang kanyang tono. Kung ganoon, mas madali. Naghahanap kami ng kakampi, hindi kalaban. Ngumiti ng tipid si Fakin. Sumasang-ayon ako. Ngunit ang isang mabuting kakampi ay dapat munang igalang ang bansang kanilang pinupuntahan para mamuhunan. Mabilis na sumingit si Sarah, kung ang tinutukoy mo ay ang clip kagabi, ito ay panloob na komunikasyon lamang. Masyado lang itong binigyang interpretasyon. Hindi agad sumagot si Fakin. Ikiniling niya ang tablet sa mesa. Ang larawan sa screen ay ang live stream ni Hana, kasama ang lahat ng kanyang mga salita na naisalin na sa Filipino. Hindi ito interpretasyon. Ito ang inyong mga salita. Tahimik ang buong silid. Sinubukan ni Mira na iligtas ang sitwasyon, hindi pa naman tayo gumawa ng anumang ilegal. Sinalubong ni Fakin ang kanyang tingin. Ang salitang pa ay kawili-wili. Mahigpit na kinuyom ni Laila ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Nagsimula niyang maramdaman sa kauna-unahang pagkakataon na ang negotiation table na ito ay hindi para sa mga ngaso, kundi isang larangan kung saan sila ang binabasa ang bawat galaw. Natapos ang pulong ng walang pinirmahang anuman. Tumayo si Fakin at sinabi lamang,
Pag-aaralan ko ng mabuti ang inyong alok dahil ang bawat piraso ng lupa sa bansang ito ay may halaga na higit pa sa mga numero sa isang dokumento. Nang lumabas ang 5 babae mula sa silid, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi na katulad ng pumasok sila. Naroon pa rin ang kumpiyansa, ngunit nagsisimula nang magkaroon ng lamat. At hindi nila alam na si Fakin ay hindi lang ngayon nagsisimulang harapin sila. Nagsimula siya ng gabing iyon sa airport. Nang gabing iyon, nagtipon sina Laila at ang kanyang mga kasama sa hotel suite. Ang kapaligiran ay malayo sa unang araw. Walang tawanan, walang palatandaan ng pagre-relax. Tanging pagkadismaya ang bumalot sa silid. Si Hana ang unang sumabog, ayoko sa lalaking iyon. Naglakas loob siyang gawin tayong tanga sa negotiation table. Ibinalibag ni Mira ang folder ng mga dokumento sa mesa. Hindi lang siya matalino, binabalaan niya tayo na hawak niya ang mas mataas na baraha. Naglakad si Noor upang isara ang kurtina bago nagsalita ng mahina kung hindi siya kakampi sa atin. Ang proyektong ito ay maaantala ng hindi bababa sa 6 na buwan. At kung sisimulan niyang gisingin ang komunidad para labanan tayo, maaaring mawala ang lahat sa atin. Nakatingin si Laila sa Manila Bay sa isang makitid na siwang ng kurtina. Ang kanyang mukha ay malamig. Kung ganoon, huwag nating hintayin siya ang mauna. Lumingon ang lahat. Bumaling si Laila. Kung hindi natin siya magawang bayani, gagawin natin siyang isang taong hindi gugustuhin ng lipunang Pilipino na pakinggan. Agad na naintindihan ni Sarah, ibig mong sabihin, gagawa tayo ng masamang kuwento, hindi ba? Sumagot si Laila. Gagamitin lang natin ang pinakamadaling paniwalaan ng tao, mga chismis, mga pekeng larawan, at mga akusasyon ng conflict of interest. Ngumiti si Mira, mayroon na tayong media team. Kung ikakalat natin ang balita na tumatanggap siya ng benepisyo mula sa mga kakumpetensya o hinaharangan, ang dayuhang pamumuhunan para sa sarili niyang kapakinabangan, agad na manginig ang stock ng kanyang kumpanya. Dagdag ni Noor, at kung magkaroon ng reklamo tungkol sa pera, kahit hindi totoo, kailangan niyang maglaan ng oras para ipagtanggol ang sarili. Tumawa si Hana sa kauna-unahang pagkakataon ngayong gabi. Sa wakas, negosyo na alam ko. Kinuha ni Laila ang telepono at tinawagan ang isang dayuhang middleman na nagtatrabaho sa dark data at underground social media. Agad niyang sinagot ang tawag. Kailangan ko ng kampanya para atakehin ang isang target sa Pilipinas, mahinahon na sabi ni Laila. Magsimula sa fake news tungkol sa suhol, koneksyon sa politiko at land fraud. Kung mas totoo ang tingin, mas maganda. Nagtanong ang kabilang dulo. Anong antas ang gusto mo? Sumagot si Laila, isang antas na magpapaluhod sa kanya para humingi ng panibagong negosasyon. Nagsimulang gumalaw ang plano ng gabing iyon. Ilang dosenang peking account ang nilikha. Ang mga chismis ay isinulat ng may panunukso. Lumang larawan ni Fakin kasama ang ibang negosyante ay pinagsama at konektado sa mga lihim na kasunduan, tila matagal nang nakahanda ang isang operasyon. Ngunit ang hindi alam ng 5 babae ay, sa parehong hotel, may ibang tao na nagmamasid sa bawat galaw. Si Manang Elena, ang serbidora na nakarinig ng plano mula sa conference room kagabi, ay inutusan na maghatid ng merienda ng hating gabi. Hindi niya narinig ang lahat ng salita. Ngunit malinaw ang ilang bahagi ng pangungusap para pabilisin ang kanyang tibok ng puso ang mga salitang fake news, sirain ang reputasyon, at pilitin na sumuko. Pagkalabas ng silid, mabilis siyang nagpadala ng text message sa kanyang pamangkin. Ngayong gabi, talagang gusto nila akong gamitin laban kay Ginoong Fakin. Wala pang 20 minuto, tumunog ang telepono ni Manang Elena. Ito ay ang sekretarya ni Fakin. Manang Elena, maraming salamat. Huwag na po kayong gumawa ng anumang mapanganib. Kami na po ang bahala. Samantala, si Fakin, sa oras na iyon ay hindi man lang nagulat. Nakaupo siya sa kanyang pribadong opisina kasama ang kanyang technology at legal team. Ilang screen ang nagpapakita ng abnormal na aktibidad ng online accounts. Nagulat ang isang miyembro ng team. Nagsisimula na po silang mag-post ng mga atake, sir. Pero ang source server ay konektado sa parehong network na dating gumawa ng pag-atake sa mga kumpanya sa ibang bansa. Tumango si Fakin, ipunin ang lahat ng ebidensya. Huwag pigilan ngayon. Nagtanong ang sekretarya nang hindi naintindihan. Bakit hindi po natin agad ayusin, sir?
Mahinahong sumagot si Fakin. Minsan, kung gusto mong malaman kung sino ang masama ang balak, kailangan mong hayaan silang magpatuloy pa ng kaunti. Sa kalagitnaan ng gabi, ang mga tsismis tungkol kay Fakin ay nagsimulang kumalat ng dahan-dahan sa ilang online platform. Tila lahat ay ayon sa plano ni Laila. Ngunit malalim sa anino, pumapasok siya sa isang bitag na hindi niya nalalaman dahil hindi niya alam na si Fakin ay hindi lamang isang ordinaryong negosyante. Siya rin ang nagtatag ng isang foundation for lupang ninuno rights and community protection at isang taga-suporta ng Cybercrime Investigation Network na malapit na nakikipagtulungan sa mga pambansang ahensya. At sa pagkakataong ito, ang taong nag-aakalang siya ang nagsisimula ng laro ay maaaring unti-unting ibinubunyag ang kanyang sarili. Kinaumagahan, ang mga tsismis tungkol kay Fakin ay nagsimulang kumalat ng mas mabilis kaysa normal sa online world. Ilang post ang nag-ahusa sa kanya na ginagamit ang foundation bilang front para bumili ng lupa. Sinabi ng ilang post na tumanggap siya ng suhol mula sa lokal na grupo ng politiko at ang ilang post ay sinubukan pang ikonekta siya sa isang kasong hindi naman nangyari. Nakaupo si Laila at umiinom ng kape sa balkonahe ng kanyang silid. Nang makita ang pagsisimula ng trend, ngumiti siya ng may kasiyahan. Hindi magtatagal, siya mismo ang makikipag-ugnayan, ngunit bago magtanghali, nagsimulang magkamali ang lahat. Sa halip na magmadaling magpaliwanag si Fakin, isang maikling pahayag mula sa kanyang kumpanya ang lumabas sa lahat ng channel ng propesyonal. Ang nilalaman ay hindi mahaba, ngunit matatag at malinaw. Ang kumpanya ay nakabatid ng sistematikong pagkalat ng maling impormasyon at nagsumite na ng ebidensya sa mga kinauukulang ahensya para sa investigasyon. Ang lahat ng sangkot ay kakasuhan ayon sa batas ng Pilipinas at internasyonal na batas. Binasa ni Sarah at kumunot ang kanyang noo. Masyado siyang mabilis malaman. Hindi lang iyon, sa loob ng isang oras, ilang ekonomistang mamamahayag ang nagsimulang makatanggap ng isa pang set ng impormasyon, isang analytical report tungkol sa mga peking account, koneksyon ng IP, pagkuha ng dayuhang kumpanya para sa kampanya ng pag-atake at ang parehong pattern na ginamit sa dalawang naunang kaso sa ibang bansa na mutla si Hana. Sino ang nagpalabas nito? Mahigpit na kinuyom ni Mira ang kanyang panga. Nakahanda na siya. Kinagabihan, nagbigay ng maikling panayam si Fakin sa media. Nakasuot siya ng simpleng damit at nagsalita ng mahinahon. Hindi ako nababahala sa personal na pag-atake, ngunit nababahala ako kapag may gumagamit ng pera at impluensya mula sa ibang bansa upang baluktutin ang katotohanan at subukan na pilitin ang komunidad ng Pilipinas na mawalan ng karapatan sa kanilang sariling lupain. Ang mga salitang iyon ay hindi lang naglinis ng mga tsismis, kundi binago rin ang direksyon ng buong kwento. Nagsimulang magtanong ang mga tao kung sino ang nasa likod ng grupong dayuhan na investor at bakit sila naglaro ng marumi. Kinagabihan sa hotel, ang kapaligiran ay napakabigat na halos hindi makahinga. Naglakad si Laila ng pabalik-balik na may matigas na ekspresyon. Samantala, sinagot ni Noor ang tawag mula sa legal team sa ibang bansa at namutla. May problema, dahan-dahang sabi ni Noor. Ang kumpanya na inupahan natin ay tinatanggihan ang responsibilidad at may ilang ebidensya ng paglilipat ng pera na konektado sa ating dummy company. Burahin iyon, sigaw ni Hana, ngunit hindi ganoon kadali. Singit ni Mira. Kapag naabot na ang impormasyon sa investigating agency, ang pagbura nito ngayon ay mas lalong magmumukhang pag-amin. Huminto si Laila bago lumingon sa lahat, mas matitindi pa ang napagdaanan na natin. Huwag kayong magpanik. Agad na nagtanong si Sarah. At iniisip mo pa rin ba na siya ay isang lokal na negosyante lang? Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay Laila sandali. Kasabay nito, si Fakin ay naglalakbay patungo sa isang maliit na probinsya sa baybayin. Doon, isang grupo ng mga residente ang naghihintay na makipagkita sa kanya sa ilalim ng isang kahoy na bahay kubo sa gitna ng baryo. Ilang matatanda ang nagmano nang dumating siya. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid ng pamilyar. Ang kapaligiran ay mainit kaiba sa marangyang conference room sa syudad. Isang matandang babae ang nagbigay sa kanya ng mga lumang dokumento.
Salamat anak, sa pagtulong pa rin sa amin. Magalang na tinanggap ni Fakin. Ang lupa po ninyo ay hindi dapat ipagbili ng sapilitan. Bumulong ang kanyang kasamahan. Lalaban lang po ba tayo sa korte? Tiningnan ni Fakin ang malalayong dagat, hindi lang sa korte. Kailangan nating lumaban sa katotohanan. Nang gabing iyon, ang unang investigative report ay lumabas sa media ng Pilipinas. Isinasalaysay ang kasaysayan ng dayuhang grupong investor na dating sumira sa mga komunidad sa ilang bansa sa pamamagitan ng parehong pamamaraan, pagbili ng lupa sa murang halaga, pagpapalayas sa mga tao, paglikha ng magandang imahe, at pag-iiwan ng problema sa mga lokal. Bagamat hindi pa binanggit ng report ang buong pangalan, maraming tao ang nagsimulang makakonekta na ang layunin sa Pilipinas ay maaaring hindi paglago o pagpapaunlad, gaya ng sinasabi. Ang 5 babae ay tahimik na nakatingin sa screen. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula nilang maramdaman na ang bansang kanilang hinamak ay hindi mahina at ang Pilipinong lalaki na sa tingin nila ay madaling pilitin ay unti-unting inilalabas ang kanyang tunay na pagkatao. Kinabukasan, dinala ni Fakin ang isang grupo ng independent media, mga abogado sa karapatan ng komunidad at mga akademiko sa aktwal na lugar sa probinsya na pinaplano ng dayuhang grupo na bilhin ang lupa. Dahan-dahang dumaan ang van sa mga niyugan, lumang kahoy na bahay at tahimik pa ring magandang dagat. Maaaring nakita lamang ng lahat ng kasama ang magandang tanawin, ngunit para sa mga residente dito, ang mga lupaing ito ay ang alaala ng buong buhay nila. Huminto si Fakin sa isang bahay na nakatayo sa tabi ng isang maliit na ilog. Ang may-ari ng bahay ay si Mang Ben, isang lalaking nasa mga 60s na nagugol ng buong buhay niya sa pagtatanim ng niyog at pag-aalaga sa lupain ng kanyang mga ninuno. Inanyayahan niya ang lahat na umupo sa balkonahe bago kumuha ng ilang lumang dokumento. Ito ang titulo ng lupa, noon pa mang panahon ng tatay ko. At ito ang larawan ng bahay bago pa nagkaroon ng kalsada, sabi ni Mang Ben na may bahagyang nanginginig na boses. Sabi nila bibilhin nila sa magandang presyo pero nang hindi ako pumayag, may nagbanta na kung hindi ako susuko, magkakaproblema ako sa mga dokumento. Isang mamamahayag ang nagtanong, "Kaninong kumpanya po iyan?" Tiningnan ni Mang Ben si Fakin bago sumagot. Hindi niya direktang sinabi, pero sabi niya galing siya sa isang malaking dayuhang investor na gagawa ng mamahaling proyekto. Lahat ng mga larawang ito ay naitala. Isang batang babae na tahimik na nakikinig ay mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ina nang marinig ang salitang, "Ibenta ang bahay," at nagtanong ng mahina, "Kung ibenta, saan ako titira?" Ang maikling tanong na iyon ay nagpatahimik sa maraming media team dahil masyado itong simple para labanan ng anumang business language. Habang patuloy na iniinspeksyon ng grupo ang lugar, itinuro ni Fakin ang iba't ibang lugar, ang pampublikong water source, ang kapilya ng baryo, at ang coastal area na ginagamit para sa mga ritual ng komunidad sa ilang okasyon. Sabi niya, ang ilang investor ay nakikita lamang ang presyo ng lupa, ngunit hindi nakikita ang hindi nakikitang halaga. Kapag nawala ang mga ito, tinatawag nila itong pag-unlad, ngunit para sa mga tao dito, ito ay pagkaalis ng kanilang ugat. Kasabay nito, sa Maynila, si Laila at ang kanyang team ay nagpupulong ng emergency dahil ang media ay nagsisimulang ikonekta ang mga kuwento sa kanila ng mas malinaw. Sinubukan ni Sarah na iligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng bagong PR plan. Kailangan nating i-rebrand ang ating sarili agad. Sabihin na sinusuportahan natin ang komunidad, lumilikha ng trabaho, nagtatayo ng paaralan, gumagawa ng CSR, kahit ano, ngumuso si Mira. Ngayon, hindi na iyan sapat. Nagsisimula na silang makita na hindi maganda ang ating intensyon mula sa simula. Hinampas ni Hana ang mesa. Magbayad lang ng media. Tiningnan siya ni Noor ng may pagod, ito ay Pilipinas. Hindi lahat ay madaling bilhin dito. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa buong silid sandali. Dahil kahit sila mismo ay nagsisimula ng malaman na ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi lamang ang pagpapakalat ng fake news, kundi ang paghamak sa buong bansa. Gabi-gabi, ang evening news ng isang malaking istasyon ay nag-ere ng isang maikling documentary tungkol sa target na lugar na nagpapakita ng mga larawan ng matatandang residente, mga bata,
at kalikasan na nasa panganib na masira ng mga marangyang proyekto mula sa ibang bansa. Bagamat hindi pa binubuksan ang buong pangalan ng grupong investor, sapat na malinaw ang description upang magsimulang uminit ang publiko. Ang pag-unlad na hindi nakikinig sa boses ng may-ari ng lupa ay maaring hindi paglago kundi isang bagong uri ng pananakop. Agad na pinatay ni Laila ang telebisyon. Ang kanyang ekspresyon ngayon ay hindi lang galit, kundi nagsisimula na itong maging pag-aalinlangan. Sadyang nilalaro ni Fakin ang damdamin, mahina niyang sabi. Direktang sumagot si Mira, hindi ito damdamin. Ito ang katotohanan na hindi natin kailanman tiningnan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ng bawat isa. Nang gabing iyon, bumalik si Fakin sa Maynila at nagpulong kasama ang kanyang legal team. Nakatanggap siya ng isang mahalagang set ng mga dokumento na maaaring magkonekta sa dummy company ng 5 babae sa pagtatangkang mag-ari ng lupa na higit sa pinapayagan ng batas sa pamamagitan ng maraming layers ng nominee. Nagtanong ang kanyang assistant, isusumite po ba natin bukas? Tiningnan ni Fakin ang mga dokumento at sumagot, oo, oras na. Mula sa laro ng negosyo, nagiging kaso na ito ng pambansang antas. At habang iniisip ni Laila na pinoprotektahan niya ang kanyang interes, hindi niya alam na ang mawawasak ay hindi lang ang kanyang proyekto sa Pilipinas, kundi ang kanyang imperyo ng negosyo na kanyang binuo sa buong buhay niya. Kinabukasan, nagsimulang magbago ang balita sa Pilipinas mula sa usapin ng pamumuhunan patungo sa isang ganap na pagsisiyasat ng dayuhang kapital. Ang pangalan ng dummy company na konektado sa 5 babae ay unti-unting inilalabas habang ang ilang media ay nagsimulang maghukay ng kanilang nakaraan sa ibang bansa. Sa kanyang silid sa hotel, tahimik na nakaupo si Laila at nakatingin sa tablet na nagpapakita ng isang dayuhang balita. Ang headline ay tungkol sa isang marangyang proyekto sa isang bansa kung saan siya ang namuno na nagtapos sa pagpapalayas ng daan-daang pamilya ng mangingisda mula sa baybayin gamit ang baluktot na legal na argumento. Si Mira mismo ay konektado sa isang kaso ng paglilipat ng pera sa pamamagitan ng offshore companies sa Europa. Si Sara ay may kasaysayan ng pagkuha ng mga influencer para baluktutin ang katotohanan upang makatulong sa mga proyektong tinututulan. Si Hana ay lantaran na nagpost ng paghamak sa lokal na kultura sa maraming bansa. Samantala, si Noor, kahit na pinakamaingat, ay may kasaysayan ng pagbibigay ng legal na payo sa mga kapitalistang grupo na inireklamo tungkol sa mga karapatan ng komunidad. Lahat ng ito ay hindi pa kailanman naikonekta bilang isang larawan hanggang ngayon. Sino ang nagpadala ng impormasyong ito sa media? Tanong ni Sara na may mahinang boses. Dahan-dahang sumagot si Noor. Hindi lang isa. Mukhang may network na nagtutulungan mga mamamahayag, abogado, at mga organisasyon ng karapatan. Nagsimulang maglakad-lakad si Hana, kung ganoon, kasuhan natin silang lahat. Umiling si Laila, sa kauna-unahang pagkakataon. Ngayon, huli na para maghabla. Kailangan nating humanap ng paraan para tapusin ang kaso sa Pilipinas. Tiningnan siya ni Mira. Hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi lang ito problema sa Pilipinas. Kung magsisimula ng buksan ng mga ahensya sa ibang bansa ang mga lumang kaso, magpapatuloy tayo sa pagkakasangkot. Ang kapaligiran ay napakabigat na halos hindi makahinga. Kasabay nito, tumunog ang telepono ni Laila, isang tawag mula sa isang malaking shareholder sa Dubai. Sinagot niya ang tawag na sinisikap na kontrolin ang kanyang sarili, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Inaayos ko na, maikli niyang sabi. Ang boses sa kabilang dulo ay napakatigas na narinig pa ng mga kasama sa silid. Ayusin? Ngayon, ang pangalan ng pangunahing kumpanya ay konektado sa transnasyonal na korupsyon. Anong ginawa mo sa Pilipinas? Mahigpit na kinuyom ni Laila ang kanyang panga. Nang ibaba niya ang tawag, nalaman niya sa kauna-unahang pagkakataon na ang usaping ito ay mas malaki kaysa sa makokontrol niya gamit ang pera o impluensya gaya ng dati. Sa kabilang panig, nakaupo si Fakin sa isang maliit na conference room kasama ang 2 investigative journalist. Hindi niya inutusan ang sinuman na personal na umatake, ngunit ibinigay niya ang tamang impormasyon ayon sa batas at mga ebidensyang mapapatunayan dahil naniniwala siya na ang katotohanan ay dapat na lumakad sa sarili nitong paraan.
Isang babaeng mamamahayag ang nagtanong sa kanya, "Kailan niyo pa po nalaman ang nakaraan nila?" Direktang sumagot si Fakin, bago pa sila sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Lumingon ang lahat kay Fakin. Nagpaliwanag si Fakin, ang network na ito ay dating sumubok na pumasok sa maraming bansa. Nang makita ko ang pangalan ng ilang dummy company, sinimulan kong imbestigahan at nakita ang paulit-ulit na pattern bumili sa pamamagitan ng nominee, pilitin ang komunidad, gamitin ang fake news para sirain ang kalaban. Nagpatuloy ang tanong ng mamamahayag. At bakit mo pa rin sila pinayagan na makipagkita? Huminto si Fakin, sandali bago sumagot. Dahil minsan, kailangan mong hayaan ang mga taong nag-aakalang sila ang nakatataas na ipakita ang kanilang tunay na pagkatao. Nang gabing iyon, isang espesyal na report ang lumabas sa internasyonal na antas. Sa pagkakataong ito, malinaw na binanggit ang pangalan ng negosyo ni Laila kasama ang timeline ng mga lumang kaso at ang paulit-ulit na paraan ng pagpapatakbo sa maraming bansa. Mas lalong lumala ang mga kritisismo sa online world. Nagsimulang mag-alinlangan ang mga investor. Ilang kasosyo ang tahimik na umatras. Sa silid ng hotel, napaupo si Hana sa sahig. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na lang ito usapin ng kahihiyan, sabi ni Sarah na may nanginginig na boses. Maaari tayong makulong. Mahigpit na ipinikit ni Noor ang kanyang mga mata. Dahil bilang isang abogado, alam niya ng mabuti na kapag ang mga kaso ay lumagpas sa mga hangganan at nagsimulang magkonekta, hindi na ito isang laro ng PR, kundi isang tunay na panganib. Tahimik na tumayo si Laila at tiningnan ang lahat bago dahan-dahang nagsalita. Marahil, masyado nating minamaliit ang Pilipinas. Ang mga salitang iyon, bagamat mahina, ay mabigat tulad ng pagguho ng bato dahil ito ang kauna-unahang pag-amin na marahil hindi sila nakikipaglaban sa isang tao lamang, kundi sa isang buong bansa na handang tumayo upang ipagtanggol ang sarili nitong dignidad. Sa loob ng ilang araw, mabilis na lumawak ang trend sa lipunang Pilipino. Lumabas ang mga akademiko sa urban planning upang magbigay ng impormasyon tungkol sa epekto ng mga dayuhang proyekto na hindi isinasaalang-alang ang komunidad. Ang mga abogado sa karapatan sa lupa ay nagsimulang seryosong tumulong sa mga residente na suriin ang mga titulo ng lupa. Ang mga kabataan sa online world ay nagbahagi ng mga kwento tungkol sa mga baryo, mga coastal area at lokal na kultura na maaaring mawala kung ang mga walang pananagutang kapitalista ay mamayani. Ang hashtag lupang ninuno hindi paninda ay nagsimulang mag-trending ng tuloy-tuloy. Hindi lang ito slogan, kundi naging kolektibong boses ng mga taong hindi man lang nagkakakilala noon. Mga mangingisda, estudyante, artista, mamamahayag, maliliit na negosyante, at maraming ordinaryong tao ang nagsimulang magsalaysay ng kanilang sariling kuwento kung bakit ang lupang sinilangan at ang dignidad ng bansa ay hindi dapat tingnan bilang isang simpleng bagay na ibinebenta. Sa target na probinsya, isang pagtitipon ng komunidad ang ginanap sa plaza ng simbahan ng simple. Dumalo si Fakin bilang tagapakinig, hindi bilang may-ari ng plataporma. Umupo siya sa ilalim kasama ang mga residente, hinahayaan ang mga matatanda, mga ina at mga kabataan na maghalinhinan sa pagsasalita. Isang babaeng nasa 50 ang nagsalita na may lumuluhang mata, hindi ko kinamumuhian ang mga dayuhan, ngunit kinamumuhian ko ang mga taong nag-aakalang mas mataas ang kanilang pera kaysa sa aming buhay. Nagpatuloy ang isang binata na may-ari ng bangka ng pangingisda. Kung mangyari ang proyektong ito, ang pribadong pantalan ay haharangin ang aming daanan sa dagat. At sasabihin nila na ito ay pagunlad. Ang mga salitang ito ay naipalabas ng live at napanood ng mas maraming tao kaysa sa inaasahan dahil hindi ito pagpapakilos kundi ang tunay na boses mula sa mga taong direktang apektado. Sa Maynila, binuksan ni Laila ang mga larawan ng pagtitipon na may seryosong ekspresyon. Naranasan na niya ang mga protesta sa maraming bansa at madalas itong naayos sa pamamagitan ng legal team, media o lihim na kasunduan. Ngunit ang nangyari sa Pilipinas ay iba. Dahil hindi ito nagsimula sa ilang profesional na aktivista lamang. Nagsimula ito sa iba't ibang grupo ng mamamayan na sama-samang tumayo upang ipagtanggol ang isang bagay. Inilapag ni Mira ang isa pang set ng mga dokumento sa mesa.
Mas masama pa, ilang ahensya ng gobyerno ang nagsimula ng suriin ang mga nominee at may utos na ipagpaliban ang mga transaksyon na may kinalaman sa target na lugar. Agad na sumigaw si Hana, sino ang nagsabing madali ang Pilipinas? Walang sumagot. Nang gabing iyon, inimbitahan si Fakin sa isang live na panayam sa TV. Direkta siyang tinanong ng host, tinututulan niyo po ba ang dayuhang pamumuhunan? Maliwanag na sumagot si Fakin, hindi po. Kailangan ng Pilipinas ang pamumuhunan na gumagalang sa batas, gumagalang sa komunidad, at gumagalang sa dignidad ng ating bansa. Hindi namin isinasara ang pinto, ngunit hindi namin binubuksan ang pinto sa mga taong pumupunta upang tapakan ang mga may-ari ng bahay. Ang sagot na iyon ay malawak na naibahagi. Sa kabilang banda, ang mga shareholder ng parent company sa ibang bansa ay nagsimulang magpataw ng mas matinding pressure kay Laila. Hindi lang ito usapin ng imahe, kundi dahil masyadong mabilis ang reaksyon ng financial market. Ang mga stock ng ilang network ay nagsimulang bumagsak. Nagsimulang magtanong ang mga investor tungkol sa corporate governance at ilang bangko ang nagpapatagal sa pag-apruba ng pondo. Hawak ni Sara ang kanyang ulo. Hindi ko akalain na ang usapin sa Pilipinas ay babalik upang sunugin tayo sa ating sariling bayan. Mahinang sumagot si Noor. Dahil hindi ito usapin ng negosyo mula sa simula, ito ay usapin ng dignidad. Ang salitang iyon ay nagpalingon agad kay Laila. Dignidad, isang salita na minsan niyang inakala na isang abstract na konsepto na walang halaga sa mundo ng negosyo. Ngayon, ito ay naging isang puwersa na kayang yanigin ang kanyang malaking pera. Hating gabi, nakatanggap si Faki ng mensahe mula kay Manang Elena, ang dating server sa hotel. Napakaikli ng mensahe, nagsisimula na po siyang matakot. Tiningnan ni Faki ng screen sandali bago sumagot. Salamat po, ngunit hindi tayo dapat maging kampante dahil alam diyang ang mga malapit ng matalo ay maaaring gumawa ng pinakamapanganib na bagay para makaligtas at ang 5 babae ay may isa pang baraha na hawak isang baraha na magpapalala sa lahat. Nang humarap ang pressure mula sa lahat ng panig, nagpasya si Laila na gawin ang pinakamapanganib na bagay mula nang dumating siya sa Pilipinas, gamitin ang nakatagong impluensya sa likod niya. Naniniwala siya na kung hindi siya makakapanalo sa pamamagitan ng imahe o normal na batas, kailangan niyang manalo sa pamamagitan ng pagbili ng mga mahalagang tao na nasa punto ng pagbabago ng laro. Nang gabing iyon, nakipagkita siya sa isang lalaki sa isang marangyang pribadong restaurant sa labas ng siyudad. Tinawag siya ng mga nasa industriya na Don Kiko, isang negosyador na may malawak na koneksyon sa mga maimpluwensyang tao, lokal na politiko at ilang opisyal. Hindi siya madalas lumabas sa publiko, ngunit ang kanyang pangalan ay madalas lumabas sa mga usaping dapat ay tahimik na inaayos. Tahimik na nakaupo si Laila, si Noor lamang ang saksi. Dumating si Don Kiko na may ngiting ng taong sanay sa mundo. Dahan-dahan siyang umupo at nagsalita. Nabalitaan ko na marami kang problema nitong nakaraan. Hindi nagpaligoy-ligoy si Laila. Kailangan kong matapos ito agad. May ilang tao at grupo na dapat patahimikin. Tinaasan ng kilay ni Don Kiko. Anong klaseng tahimik? Mabilis na sumingit si Noor. Ibig sabihin, bawasan ang pagtutol. Itigil ang balita, itigil ang investigasyon. Mahina itong tumawa, ang ganitong bagay ay mahal. Itinulak ni Laila ang isang manipis na envelope sa harap sa loob nito ay ang paunang halaga na sapat para bilhin ang katahimikan ng maraming tao. Kung magtagumpay, magkakaroon ng mas marami pa. Tiningnan ni Don Kiko ang mga numero sandali bago isinara ang envelope. Maaring iniisip mong mabibili mo ang larong ito. Ngunit malaki na ang pagbabago ng Pilipinas, binibini. Mahigpit na sinalubong ni Laila ang kanyang tingin. Bawat bansa ay may kahinaan. Ngumiti si Don Kiko ng hindi totoo. Oo, ngunit minsan ang kahinaan ay hindi ang iyong iniisip. Pagkatapos ng pulong, naniwala si Laila na sa wakas ay naihagis na niya ang huling bato sa tubig. Bagamat hindi siya sigurado kung gaano kalaki ang lilikha nitong alon, sigurado siyang magkakaroon ito ng epekto. Ngunit kinaumagahan, halos tumigil ang kanyang paghinga sa nangyari. Isang ahensya ng gobyerno, kasama ang National Bureau of Investigation, ay biglang nag-raid sa 2 lugar sa Maynila, kinumpiska ang ilang dokumento,
tungkol sa abnormal na paglilipat ng pera at pagtatangkang suhulan ang mga opisyal para aprubahan ang proyekto. Lumabas ang balita kasama ang CCTV footage mula sa restaurant kagabi na nagpapakita na kakikita lang niya kay Don Kiko. Imposible! Sigaw ni Hana nang makita ang balita. Mahigpit na hinampas ni Mira ang kanyang noo. Nalinlang tayo, namutla si Noor. Maaring siya ay informant ng ahensya o alam na ito ni Fakin ng una pa. Tahimik si Laila sa loob ng ilang segundo bago nagsalita ng pabulong, Fakin. Nagsisimula niyang maintindihan na ang kalaban ay hindi lang nagtatanggol sa sarili, kundi nagpaplano ng ilang hakbang ng mas maaga na nakakatakot. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa kanya na gamitin ang huling maruming baraha ay maaaring inaasahan na niya. Sa kabilang banda, nakatanggap si Fakin ng maikling ulat mula sa kanyang team na nagtagumpay ang plano. Kumpleto ang ebidensya ng mga opisyal at ang pulong kagabi ay naitala ng tama ayon sa legal na proseso. Mahina siyang tinanong ng assistant, sigurado po ba kayo na hindi masyadong matindi ang paraang ito? Tiningnan ni Fakin ang case file sa kanyang harapan. Ang mga taong nag-aakalang mabibili ang bansang ito ay kailangang makita sa kanilang sariling mga mata na ang ating mga batas at dignidad ay hindi palamuti lamang. Kinagabihan, sabay-sabay na nag-ulat ang media ng Pilipinas at internasyonal. Ang pangalan ng 5 babaeng negosyante ay malinaw na binanggit sa kauna-unahang pagkakataon bilang mga sangkot sa isang network na nagtatangkang iligal na mag-ari ng lupa sa pamamagitan ng nominee at may gawi na manghimasok sa proseso ng investigasyon. Sa loob ng hotel, ang takot ay pumalit sa pagmamataas ng lubusan. Tahimik na umiyak si Sarah, nanginginig si Hana. Tahimik si Mira na tila nawalan ng lakas habang nagsimulang pag-usapan ni Noor ang tanging pagpipilian na natitira. Kailangan nating humanap ng paraan para makalabas ng bansa o makipagkita sa mga ahensya at sumuko. Tahimik na nakaupo si Laila, wala na ang kumpiyansa na gaya ng unang araw. Ang huling baraha na inakala niyang magliligtas sa kanyang buhay ay naging baraha na nagpasya sa kanilang kapalaran. At ngayon, dahan-dahang nagsasara ang lahat ng pinto. Makalipas ang 2 araw mula sa insidente sa restaurant, ganap na sumabog ang lahat ng balita. Hindi na ito usapin ng balitang pang-ekonomiya, kundi naging pambansang issue. Pinagdebatehan ng mga tao sa lahat ng dako sa telebisyon, social media, radyo at maging sa mga palengke sa probinsya. Hindi lang ang dayuhang investor ang nagkamali o hindi, kundi kung hanggang saan papayag ang Pilipinas na hamakin at samantalahin. Kinagabihan, sina Laila at ang kanyang mga kasama ay ipinatawag upang makipagkita sa isang panel ng mga opisyal para sa formal na pagtatanong. Bagamat hindi pa ito pag-aresto, ang larawan ng 5 babae na kailangang dumaan sa maraming media na may seryosong ekspresyon ay naitala sa buong mundo. Ang mga babae na dating bumaba ng eroplano nang may mataas na kumpiyansa ay kailangan ngayon na yumuko at umiwas sa tuloy-tuloy na flash ng kamera. Sunod-sunod na nagtanong ang mga mamamahayag, may kinalaman po ba kayo sa paggamit ng nominee? Nag-hire po ba kayo ng fake news operation para atakihin si Fakin? Ginawa niyo rin ba ito sa ibang bansa? Walang sumagot. Halos madapa si Hana habang umaakyat sa hagdan. Namutla si Sarah na halos walang kulay. Sinubukan ni Laila na manatiling matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na katulad ng dati. Sa loob ng interrogation room, sinubukan ni Noor na gampanan ang kanyang tungkulin bilang abogado, ngunit nang ilatag ang mga dokumento ng ebidensya sa pananalapi, impormasyon ng dummy company, ilang audio clip at koneksyon sa online account sa kanyang harapan, alam niyang hindi na opsyon ang pagtanggi sa lahat. Kung makikipagtulungan po kayo, mahinahon na sabi ng opisyal, mas mapapadali ang proseso para sa lahat ng panig. Yumuko si Mira at tiningnan ang kanyang mga kamay. Siya ang unang nagsimulang manginig. Dating naniniwala siya sa mga numero, naniniwala sa mga sistema ng proteksyon, naniniwala na ang bawat panganib ay makakalkula. Ngunit ngayon, naintindihan niya na ang pagkakamali na nagmula sa paghamak sa mga tao ay hindi kailanman naging bahagi ng anumang equation. Sa oras na iyon, live na ipinalabas ng media ang pahayag mula sa ilang ahensya ng gobyerno na nag-utos na i-freeze ang mga transaksyon
na may kinalaman sa pinag-aagawang lupa at bumuo ng isang joint task force ng ilang partido para imbestigahan ang network ng nominee at ang panghihimasok sa pampublikong impormasyon. Maraming tao ang nakaramdam ng paginhawa, habang ilang komunidad ang nagsimulang magpadala ng mensahe ng pasasalamat kay Fakin at sa kanyang team sa kanilang paninindigan. Ngunit hindi masyadong lumabas si Fakin para tanggapin ang papuri. Nagbigay lamang siya ng maikling panayam. Hindi ito tagumpay ng iisang tao, kundi tagumpay ng katotohanan at ng mga mamamayan na hindi pumayag na ibenta ang kanilang dignidad sa sinuman. Ang pangungusap na iyon ay naibahagi ng daan-daang libong beses. Kinagabihan, bumalik ang 5 babae sa hotel pansamantala upang kunin ang kanilang mga personal na gamit. Ang kapaligiran sa loob ng silid ay malayo sa unang gabi. Ang mga mamahaling damit, diamanteng bag, at mamahaling sapatos na dating simbolo ng kapangyarihan ay tila walang halaga ngayon. Nakaupo si Hana at umiiyak sa dulo ng kama. Makakauwi pa ba tayo? Tiningnan ni Sarah ang salamin at mahinang nagsalita, kahit makauwi tayo, hindi na tayo magiging pareho. Tahimik na nakaupo si Mira at nagsalita na tila kinakausap ang kanyang sarili, hindi tayo natalo kay Fakin. Natalo tayo sa sarili nating pagmamataas. Tahimik si Laila. Naglakad siya at binuksan ang kurtina, muling tiningnan ang malamig na liwanag sa Manila Bay. Ang tubig ay dumadaloy pa rin tulad ng unang araw na dumating siya, ngunit ang taong nakatayo at nakatingin dito ngayon ay hindi na ang babaeng may kumpiyansa na kayang kontrolin ang lahat. Naglakad si Noor sa likod niya bago mahinang nagsalita, marahil, dapat tayong humingi ng paumanhin. Dahan-dahang ipinikit ni Laila ang kanyang mga mata. Ang salitang paumanhin ay isang bagay na hindi niya kailanman inakalang sasabihin niya sa isang bansa na sa tingin niya ay mas mababa sa kanya sa lahat ng aspeto. Ngunit ngayon, ito na lamang ang tanging bagay na maaaring gawin. Kinabukasan, isang formal na press conference ang ginanap sa parehong hotel. Sa ilalim ng pressure mula sa publiko at sa mga investigating agency, nagpasya ang 5 babaeng negosyante na humarap sa media ng personal. Marami ang umasa na makakakita ng pagtanggi sa mga akusasyon o pagpasa ng sisi sa mga subordinate tulad ng madalas mangyari sa mga kasong ganito. Ngunit nang umakyat ang 5 sa entablado, malinaw sa kanilang mga ekspresyon na wala na silang maitago. Nakatayo si Laila sa gitna ng podium, ang kanyang kamay na dating matatag ay bahagyang nanginig. Huminga siya ng malalim bago nagsalita sa Ingles at may tagasalin na malinaw na isinalin sa Filipino, ako at ang aking grupo ay dumating sa Pilipinas na may intensyon sa negosyo, ngunit inaamin namin na sa buong proseso, nagpakita kami ng pag-uugali na walang paggalang sa bansang ito, sa mga mamamayan, at sa kultura na hindi namin tunay na naintindihan. Tahimik ang buong silid na maririnig ang tunog ng camera shutter. Nagpatuloy si Laila. Ang ilang desisyon namin ay hindi angkop. Ang ilang aksyon namin ay nagdulot ng pinsala at ako ay taos-pusong humihingi ng paumanhin sa nangyari. Nakayuko si Hana. Wala na ang kanyang mayabang na tindig tulad ng sa unang clip. May lumuluhang mata si Sarah. Namutla si Mira at mahigpit na ipinikit ni Noor ang kanyang mga mata. Ngayon, inaamin nila ang kanilang ganap na pagkatalo. Gayunpaman, hindi tinanggap ng lipunang Pilipino ang paghingi ng paumanhin ng mahina. Maraming tao ang tumingin dito bilang resulta lamang ng pagkahuli, hindi ng tunay na pagsisisi mula sa simula. Agad na nagtanong ang isang mamamahayag, kung hindi po kayo nabunyag, hihingi pa rin po ba kayo ng paumanhin? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Laila sa loob ng ilang segundo bago mahinang sumagot. Marahil hindi. Ang tapat na sagot na ito ay nagpatahimik sa silid kaysa dati dahil ito ang pinakadirektang pag-amin mula nang magsimula ang kuwento. Nagtanong ang isa pang mamamahayag, may nais po ba kayong sabihin sa mga Pilipino na hinamak ng inyong mga salita at gawa? Tumingin si Laila ng bahagya bago dahan-dahang nagsalita. Dating nakita ko ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga numero ng kita at kalamangan, ngunit ngayon nakita ko na mas higit pa ang bansang ito. May dignidad, may puso, at may mga mamamayan na hindi yuyuko sa kawalan ng katarungan. Ang mga salitang ito ay naipalabas ng live sa buong bansa. Sa isang bahay kubo sa isang probinsya sa baybayin,
Ilang residente ang nanonood ng live broadcast sa isang maliit na screen. Tahimik na nakaupo si Mang Ben nang matagal bago nagsalita. Ngayon lang niya naintindihan nang halos mawala na ang lahat sa kanya. Nakatayo si Fakin sa malayo nang walang pagpapakita ng kasiyahan. Mahina siyang tinanong ng assistant. Sa tingin niyo, po ba totoo ang paumanhin nila? Tiningnan ni Fakin ang screen at mahinahong sumagot, ang ilan ay marahil totoo, ang ilan ay hindi. Ngunit ang mas mahalagang katotohanan ay mas malinaw na nakita ng mga Pilipino ang kanilang halaga. Pagkatapos ng press conference, patuloy pa rin ang legal na proseso ng mga kinauukulang ahensya. Walang pagbubukod dahil lamang sa paghingi ng paumanhin. Lahat ay umusad ng sistematiko maging ang investigasyon sa mga transaksyon, ang pagpapawalang bisa ng ilang kasunduan at ang pagbabawal sa negosyo sa target na lugar hanggang matapos ang kaso. Nang gabing iyon, bumalik si Laila sa balkonahe ng kanyang silid sa huling pagkakataon. Ang hangin mula sa Manila Bay ay humaplos sa kanyang mukha. Naalala niya ang unang gabi na tiningnan niya ang Pilipinas bilang isang hunting ground para sa kita at ngayon ay kailangan niyang tanggapin na hindi niya kailanman naintindihan ang lugar na ito. Mahina niyang sabi na tila kinakausap ang kanyang anino, hindi tayo natalo sa bansang ito. Pinakita tayo ng bansang ito kung gaano tayo kaliit at marahil. Ito ang kauna-unahang katotohanan na lumabas sa kanyang bibig nang walang nakatagong plano sa likod. Makalipas ang ilang linggo, ang iskandalo ng 5 babaeng negosyante ay nanatiling mahalagang aral pareho sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang ilang kaso ay nasa proseso pa rin ng investigasyon. Ang iba't ibang kasunduan ay sinuspinde. Ilang dummy company ang mahigpit na siniyasat. Samantala, ang network ng nominee na dating gumagana ng tahimik ay nagsimulang hukayin. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa legal na resulta ay ang pagbabago sa puso ng mga tao. Sa probinsya sa Baybayin, nagtipon ang mga residente at bumuo ng mas sistematikong grupo upang pangalagaan ang lupain at mga yaman ng komunidad. Tinulungan ng mga kabataan ang mga matatanda na suriin ang mga titulo ng lupa, matuto ng batas, at bumuo ng network upang bantayan ang panganib mula sa kaduda-dudang kapital. Ilang estudyante ang ginamit ang kasong ito bilang paksa ng pag-aaral sa sustainable development. Samantala, sinimulan ng ilang ahensya ng gobyerno na itulak ang mga paraan para mapigilan ang pag-aari ng lupa sa pamamagitan ng mga ahente na mas matindi. Patuloy pa rin ang simpleng pamumuhay ni Fakin. Hindi niya binago ang kanyang sarili para maging isang celebrity o bayani sa media. Bumaba pa rin siya sa mga komunidad, nakikipag-usap sa mga residente at tahimik na nagpupulong kasama ang mga abogado gaya ng dati. Isang araw, nagkaroon muli ng pagkakataon si Manang Elena, ang dating server sa hotel, na makipagkita sa kanya sa isang maliit na pagtitipon ng komunidad. Nagmano siya ng may taos-pusong ngiti. Salamat po at hindi niyo po hinayaan na gawin nila iyon sa ating bayan. Ngumiti si Fakin bilang tugon. Hindi po ako lang ang gumawa. Lahat po ay nagtulungan. Tumango si Manang Elena. Pero kung hindi po kayo tumayo noon, marahil walang sinuman ang maglakas loob na magsimula. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Fakin sandali bago siya tumingin sa dagat na sumasalamin sa liwanag ng hapon. Alam niyang sa mundo ng negosyo ay laging magkakaroon ng mga taong tulad ni Laila, ang mga taong nakikita ang lahat bilang numero, ang mga taong nakikita ang dignidad bilang walang kabuluhan, at ang mga taong nag-aakalang kayang buksan ng pera ang lahat ng pinto. Ngunit nakita rin niya na kapag nagising ang mga tao at nakita ang kanilang halaga, ang kapangyarihan na iyon ay mas matindi kaysa sa anumang malaking kapital. Samantala, sina Laila, Mira, Sara, Hana at Noor, bagamat lumisan sa Pilipinas, ay walang sinuman sa kanila ang bumalik na may parehong status. Ang kanilang dating malaking reputasyon ay lubhang nasira. Umalis ang mga investor, nag-ingat ang mga kasosyo, at nagsimulang muling suriin ng maraming bansa ang kanilang lumang transaksyon. Sa isang gabi sa ibang bansa, binuksan ni Laila ang lumang balita na nagpapakita ng larawan ng unang araw na dumating sila sa Pilipinas. Ang larawan ay nagpapakita ng 5 babae na bumaba ng eroplano ng may kayabangan na tila ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanilang mga paa.
Tiningnan niya ito ng matagal bago dahan-dahang isinara ang screen dahil ngayon alam na niya na ang pagkasira ay hindi nagsimula sa pagkabunyag. Nagsimula ito sa sandaling tinapakan nila ang lupain ng Pilipinas nang walang paggalang. Ang kuwentong ito ay nagtapos sa pinsala, investigasyon at isang paumanhin na hindi kailanman makakabura sa lahat ng nangyari. Ngunit para sa maraming Pilipino, nag-iwan ito ng isang mahalagang aral. Maaaring magiliw ang Pilipinas, may ngiti, at tinatanggap ang mga bisita ng may paggalang. Ngunit kung sino man ang mag-iisip na tapakan ang dignidad ng lupaing ito, malalaman nila sa huli na may ilang bagay na hindi mabibili ng pera at may ilang bansa na, bagamat tahimik, ay hindi kailanman sumusuko.